Breaking news, hala, Willie Revillame, nilaglag, Duterte, bistado ka ngayon. Ang yan, no? Ito, kahapon, no? Yung nag-react ako, ay, na Mariusip, grabe naman talaga, oh. Naloko mo ako doon, Kuya Will, ah. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Si Willie Revillame. Ayan, Una muna- syempre, bago natin simulan ang videong ito at bigyan ng reaksyon, ayos ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon. Walang iba kundi kay Sir Badong Arateles. Syempre, supportahan nyo din si Sir Badong Arateles sa kanyang YouTube channel. Tuloy natin. Balikan po natin noong October 7, 2021. Ito po ang sinabi ni Willie Revillame. Kung sakaling tatakbo ako sa Senado, hindi naman ako magaling mag-English. Wala akong alam sa batas. Baka lait-laitin lang ako. Baka wala rin naman akong may ambag na batas. O dumating yung time na sayang din yung boto nyo sa akin. Kabutihan lang ang dapat mong gawin kapag nasa Senado ka? Tinanong niya, no? Kabutihan lang ang dapat mong gawin pag nasa Senado ka? Dapat marunong kang magbasa ng batas. Dapat marunong kang gumawa ng batas. Yan yung sinabi ni Willie Revillame noong 2021. Oh, yan yung sinabi nyo noon. Noon. Yun na yun. Grabe. Yung mga ganyang sinasabi niya noon yun. Ako, napapakamot na lang talaga ako sa pisngi ko talaga, eh. Oh, noon po, yun yung gusto siyang patakbuhin ni Tatay Digong. Oo. Pero yan. hindi po siya tumakbo noon. Ito po yung katwiran niya. Ulitin ko lang, wala akong alam sa batas. Baka lait-laitin lang ako ron. Baka wala rin naman akong may ambag na batas. O dumating yung time na sayang din yung boto nyo sa akin. Yan po. Meron na po siyang premonition, no? Na pag tumakbo siya. Hindi, kung alam naman niyang sayang yung boto sa kanya, bakit naman siya tumakbo ngayon? Hindi, tsaka nung maisog, di ba? Oh, di ba? Umaten siya noon, ganyan, umaten siya. Talagang nagtaas kamay pa silang dalawa ni FPRRD noon, eh. Tapos bigla niyang ikakatwiran, masakit lang daw ang kamay nila. Baka masakit, ganyan. Ako nagulat talaga ako, eh. No? Pasensya na mga katunay, ah. Siyempre, yung mga nanonood sa akin, hindi ko alam. Ako kasi nagre-react din ako, eh. Di ba? Natuwa ako nung si Kuya Will tatakbo kasi alam ko, ini-endorse siya ni FPRRD, ni Tatay Digong. Di ba? Tinaas ni Tatay Digong dati yung kamay niya. Tapos, syempre, si Tatay Digong ang nag-aalok sa kanya na tumakbo siya. Tapos, syempre, uma-attend siya sa mga ano ni Tatay Digong. Alam ko ba naman na alam ko ba naman na magkakaganon. Diba? Nagtotodo endorse pa ako kahapon. Tapos mababalitaan ko, sabi ko, hala kagabi. Hala! Ay di wow! Pasensya na talaga mga katunay, baka ano iniisip nyo sa akin. Napapailing na lang ako kagabi. Baka masayang lang boto nyo. Siya po nagsalita nito, hindi tayo. Oh. Tanong. Okay, wala po ron sa speech niya yung siya po ay Duterte o pasalamat sa Duterte o sinusuportahan. Wala rin po siya, hindi rin po siya isa sa mga senador na nakipagkita kay Pangulong Duterte at nakitaas ng kamay. Alam po ninyo, kahit po yung mga batikang senador, batikan na, katulad ni Marcoleta, o mga mahuhusay na senador, talagang ano po yan, talagang sinisik po nila. No? Maski nga si Chavit, nagpapasalamat sa endorsement ni Tatay Digong. No? Talaga pong sa tingin nila, yung paggalang po, hindi po yan sa bibig lang. Yung paggalang po, sa way, talagang yung ginagawa mo. Ginagawa mong yung paggalang, nagpupunta ka sa Davao o kung saan, nariyan sila. Lumuwas po si Tatay Digong kahapon, kaya totoo po yun, hindi po fake news, na nasa Maynila po si Tatay Digong, nasa Malate. Hindi lang sa Manila Hotel, sa Malate nga lang. Okay. So nakipagpulong siya kala Marcoleta, marami siyang tinaas, si Jimmy Bondok, no? So So eto,
pumunta talaga si Tatay Digong sa Malate. So, syempre, ang tinaas na kamay niya kay Jimmy Bondok, kay Kong Marcoleta, pero syempre, hindi siya nagpunta doon sa, ni Kuya Will. So, parang malinaw na hindi na itataas ni Tatay Digong ang kanyang kamay. Diba? Ano sa tingin niyo mga katunay? Itaas pa kaya ni Tatay Digong ang kamay ni Kuya Will? Kapag nagkita sila, baka sabihin ni Tatay Digong sa kanya, o di ba masakit kamay mo, akin na itataas ko. Ako kasi ni-review ko kahapon. Yung nabasa ko yung mga comments nyo, mga katunay, yung nabasa ko yung mga comments, yung pinag-aralan ko, bakit? Bakit nasasabi na gano'n na si Willie bumaliktad? No, si Willie ganito. So, ni-review ko, inalam ko, nanood ako sa ibang vloggers, ganon. Tapos, syempre, gusto ko talaga mapatunayan sa sarili ko eh. Kasi hindi talaga na, syempre, doon, pag nakinig ako sa vlogger, yun na talaga eh, na paniniwalaan ko. Kailangan gusto ko pa ng mas matibay na ebidensya. So, ang ginawa ko, ni-review ko yung video. Yung interview sa kanya. Wala nga akong narinig na pagpapasalamat kay Tatay Digong. 'Di ba? At saka wala naman ako narinig na kumbaga parang ina-acknowledge niya si Tatay Digong, no, na parang ang in-acknowledge niya yung yung Malacanang. 'Di ba? Parang syempre proud na proud. Yung sinasabi niya na wala naman akong kalaban wala naman akong kaaway, labas ako diyan. 'Di ba? Hindi ako kasali diyan. Lahat gusto ko kakampi ko. Alam mo, Kuya Will, napakahirap sabihin na lahat ay magiging kakampi mo. Napakahirap nun. Kasi, kung gusto mo lahat maging kakampi mo, no, sasabay ka sa alon. Ibig sabihin ng sasabay ka sa alon o sasayaw ka sa tugtog, kahit na mali ang ginagawa nila, sasayawin mo yun. Sasakyan mo yun. Ganun yun. Kung gusto mo ng payapa ka, wala kang kalaban. Pero kung ikaw ay may prinsipyong tao, Kuya Will, no? Kung may prinsipyo kang tao, hindi mo kukonsintihin kung anong maling nangyayari. 'Di ba? Hindi mo kukonsintihin 'yun. Bukod doon sa pagtulong sa mga tao, hindi na dito pinag-uusapan yung pagtulong lang sa tao eh. Yes, sige, nandoon. Maganda yung sinasabi mo, yung adhikain mo sa mga tao na gusto mo silang tulungan. Gusto mo tumakbo ng senador. 'Di ba? Pero ang alam mo sa Senado, sa politika is magulo. Magulo 'yan. No? Hindi pwedeng wala kang kakampi. Hindi pwedeng nag-iisa ka. Hindi pwedeng ganun. Kailangan mayroon kang kakampi. 'Di ba? Pero dapat ang kunin mong kakampi yung mga totoong tao na hindi ilalagay sa alanganin ng pangalan mo. Yung hindi ikasisira ng pangalan mo sa harap ng mga tao. 'Di ba? Yes, makakita ka nga ng malakas na kakampi. Kaso nga lang, ang taong bayan ang tanong, maging kakampi mo pa kaya? 'Di ba? Ganun 'yan eh. Pero kung ikaw kakampi ka sa taong bayan, alam mo kung kanino ka sasama. Alam mo kung sino yung i-acknowledge mo. Kaso nga lang, 'di ba? Hindi mo siya na-acknowledge. 'Di ba? Si FPRRD, pagpalagay natin tinawagan mo si Sen Bongo, si VP Sara, ganyan, 'di ba? Pero yung acknowledgement kay Tatay Digong na, pagpapasalamat, ganito, ganyan, ganyan. Wala tayong narinig eh. Parang tapos tinanggi mo pa na itinaas yung kamay mo, parang kahit sabihin mong joke lang yon, yung sabihin mo, joke lang naman yung sinabi ko eh, na masakit ang kamay. Hindi dapat ginagawang joke yung ganun. Kasi parang, yun, wala lang. Pinagtripan ko lang sa Tatay Digong, tinaas kamay ko eh. Di tinaas niya kamay ko, wala akong pakialam. Parang ganun. Siyempre parang naman ako, parang nasarkastika naman ako dun sa salita mong yun. 'Di ba? Hindi ko kasi yung video syempre nireaction na lang natin. Syempre, pumabor kami ni Sir Don Mar doon na pabor siya na maging senador si Kuya Will. Ako pumabor ako na maging senador si Kuya Will dahil ang buong akala namin ay 'di ba? Sumusuporta siya sa alam naming tama. Kaso nga lang, nagulat talaga kami sa mga revelasyon niya. Nagulat ako. No? Kaya pasensya na eh. Yeah?
Hindi ko masyadong ano. Kaya minsan talaga gusto ko tapusin yung isang video muna bago ako tumira ng tumira. Para sabihin, BT, mag-research ka nga muna. Walang yaka. Yan ang problema. Daldal ka ng daldal. Di mo na-realize. Actually, hanggang kahapon, litong-lito ko kung si Willie Rebillame ba. Kaya nagtatanong ako sa inyo eh. Si Willie Rebillame ba ay tinaas ni Tatay Digong ng kamay? Si Willie Rebillame ba ay part talaga ng PDP? Saan siya tumakbo? So, nalinaw po yan. Ito po, ngayon, napanood ko yung interview niya dito sa tatlong babae sa one. Hindi ko sila kilala lahat. Nalinaw na po sa atin kung ano po ang mga pananaw ni Willie Rebillame. So, iisa-isahin po natin yan. No? Naalala niyo yung unang maisog, star na star siya doon. Yun po sinisita sa kanya eh. Tinatanong po siya, di ba parte ka ng maisog? Di ba tinaas ni Pulong Duterte yung kamay mo? Yan, at sinabi mo na handa ka na ano. Kaya, ang sabi niya po, yung pagtaas naman sa akin ng kamay, parang baka nangawit lang kami pareho, kaya tinaas ang kamay. Parang ang pangit naman nun. Di ba? Baka nangawit lang kami pareho, kaya itinaas ang kamay ko. Para sa akin naman, parang kawalan ng respeto naman yung ganyan, Kuya Will. 'Di ba? Si Tatay Digong, 'di ba? Parang pinapakita dito ni Tatay Digong na mahal ka ni Tatay Digong, malaki ang respeto sa ni Tatay Digong. 'Di ba? Pagpalagay natin, sige. Sabihin mo may respeto ka kay Tatay Digong, pero dapat hindi ka nagsasalita ng ganun kay Tatay Digong. 'Di ba? Lakas. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Alam namin yun eh. Ay, tatakbo pala si Willie. Medyo nalulungkot. Gretchen Ho pala to, Gretchen Ho. Medyo nalulungkot nga ako nun kasi bakit tatakbo sa atin to si Willie? Baka naman, ang iniisip ko na lang nun, sa bagay, popular to, di ba? Makakahatak to. Ayun nga. Makakahatak. Oh. Yun na lang iniisip ko nun, okay na rin yan, makakahatak. Pero, yun po, pati po yun, dinideny niya. Yung pagtaas sa kanya ng kamay, ano lang yan, parang, Mantakin mo, tinay. siguro nangawit lang kaming dalawa ni President Duterte. Sinasabi niya, nag-ano naman daw siya, no? Bago siya tumakbo, nag-seek siya nagpaalam siya kala Bongo, lahat binanggit niya, kala Chavit, sa mga Tulfo, lahat talaga kinonsulta niya raw. At saka Malacanang, ganun siya magsalita eh. At saka parang kasi ang nakikita ko, ang pagkakadinig ko doon, nung pinag-aralan ko yung mga sinasabi niya, parang play safe ang ginagawa niya. 'Di ba? Yung sinasabi niyang ayaw niya ng may kalaban. Malabo yan. Nasa politika ka. Hindi pa pwede. Ulitin ko nga. Hindi pa pwedeng wala kang makalaban dyan. Diba? Kung ikaw, diretso kang tao. Kung ikaw, tapat ka sa serbisyo mo, may makakalaban ka. Kita mo yung mga Duterte. Diretso. Diba? Tapat sa serbisyo. Gustong maging tapat sa taong bayan. Kita mo nangyayari sa kanila ngayon. Ang dami nilang nakakalaban. Ikaw pa kaya na gusto mong maging tapat sa serbisyo? 'Di ba? Yung mga pulis nga eh. Yung mga kapulisan natin, kapag sila naging tapat sa serbisyo, ang dami din nilang nakakalaban. 'Di ba? Nagiging delikado ang buhay nila. Kaya nga sinasabi ko din kanina, kung gusto mong sumayaw sa tugtog, kahit mali, sasayawan mo yun. Kung gusto mong wala kang makalaban. Ganun yun. 'Di ba? Kasi play safe eh. Pagkakadinig ko pa ay nagpe-play safe to. So para sa akin, hindi ka handang pumasok ng politika. Hindi ka handa. Handa ka sigurong pumasok ng politika sa sarili mo na gusto mo lang tumulong. Pero ang politika, hindi lang sa pagtulong. Kailangan marunong kang ipaglaban kung ano ang tama at mali. Ano yun? Halimbawa, ayaw mong makalaban si ganun. Alam mong mali yung nakikita mo sa kanya. Alam mong mali yung nakikita mo sa kanila. Ano, magbubulag-bulagan ka na lang? Magbibingi-bingihan ka na lang? Pipikit ka na lang? Ganun na lang ba yun? Hindi pa pwedeng ganun. Diba? So tutulong lang ako. Hayaan mo to. May ginagawang kalokohan to. Hindi, tutulong lang ako. Ito lang naman gusto kong mangyari. Magbigay ng tulong, magbigay ng jacket, magbigay ng cellphone. Hindi pa pwedeng ganun. Diba? Pag may nakikita kang mali, kailangan ipaglaban mo. So kapag pinaglaban mo yun, makakalaban mo yung tao na yun. Kung sino yung aanuhin mo. Diba?
Kaya sinabi ko, hindi handa to. At saka ang gara, di ba? Ako nadismaya eh. Nadismaya ako kahapon kasi todo naman ako sa pagkaka-endorse sa'yo kahapon talaga. Grabe. Halos kulang na lang, itatak ko sa noo ko yung pangalan niya. Tapos biglang madidinig ko. Di ba? Nadismaya ako, Kuya Will. Nadismaya ako. Idol kita eh. Sa mga game show mo, sa show mo, di ba? Gusto kita eh. Kasi nakakatulong ka sa mga tao. Pero dito sa puntong ito, sana hindi mo na lang sinakyan. Ibig sabihin, hindi mo sinakyan, hindi ka na lang tumakbo. Hindi pa nasira yung image mo. Kaso ito, kinasira ng image mo eh. Di ba? Yung mga Duterte ang kasama mo, tapos biglang, huh! Hindi ko naman sinasabing may galit ako sa kabila. Wala. Pero ako kasi, tumitingin ako sa tama at mali eh. Di sinabi ko nga dati, kung alam kong tama yun nangyayari sa kabila, ba't ako magsasalita na hindi maganda? Kung meron silang ginagawang maganda, i-announce ko. Katulad dati, may nagawang maganda, ina-announce ko. Ikaw, may nagawa kang mali, inano na kita, yung gawa kasi. Sinasabi niya, tsaka sa Malacanang. Nagpaalam din ako sa Malacanang. Di ba nagpaalam ka pa? Mariosip. Di ba? Sko. Ang bait-bait mo naman. Naman daw, tumakbo daw ako. Yung mga tipong gano'n, na pinatatakbo daw siya ng mga nakausap niya. Siyempre, bakit ka naman, no? Pero sa tanong ko na PDP, bakit hindi siya tumakbo sa PDP? Ito po ang sagot niya. Di naman ako inofera ng PDP. Alam nyo, yun hindi ko makuha, no? Hindi ka inofera ng PDP, kaya hindi ka nalang tumakbo. May bakante pa yung PDP, bakit hindi ka lumapit? Hindi, tsaka yung sinasabi niya hindi ako inofera ng PDP, di ba nagsalita na siya na ayaw niyang tumakbo? Baka ang pumapasok sa isip ko, baka nire-respeto lang ni Tatay Digong kung ano yung naging desisyon niya kasi ayaw niya nang tumakbo. Di ba? Alang-alang naman pilitin siya ni Tatay Digong, ayaw naman niyang tumakbo. Na syempre, mapa-oo siya, mabigat naman sa loob niya. Kaya mas maganda na lang siguro kung siya na lang mismo ang lalapit. Di ba? Siya ang makikipag-usap. Kaya hindi mo niya masasabi na hindi naman ako inalok eh. Kasi nagsalita ka, umaatras ka na, ayaw mo na sa politika, hindi ka nakinulit. So kung gusto mo talaga sa PDP, sinasabi nga ni Sir Badong, may mga bakante naman, alam mo yan siguro, na may mga bakante. Bakit hindi ka pumunta? Bakit hindi ka nakipag-usap kay Tatay Digong o sino mang pwedeng kausapin dun sa PDP na gusto mong tumakbo? Sa tingin mo ba, tatanggihan ka nila? 'Di ba? I-reject ka nila? Syempre hindi. 'Di ba? Malapit naman sa si Tatay Digong, napakalabo namang i-reject ka. Kaya yung katwiran mong ganun, Kuya Will, na hindi ka naman ilalok, is hindi ka katwi-katwiran. Dahil nagsalita ka na na ayaw mong tumakbo. Hindi ka lang siguro nila pinipilit na. Nire-respeto nila kung ano ang desisyon mo. 'Di ba? Bakit hindi siya nagsik? Gusto niya yata siya pa yung lalapitan ng PDP. No? Baka gusto niya siya pa yung liligawan, nagpapaligaw pa siguro. Hindi ko makuha yung ano na yun, hindi ko makuha yung linya na yun na wala namang hindi ako inopera ng PDP. Kaya ano na lang daw siya. Okay, yun yung pangalawa, yung una yung yun nga yung hindi naman daw siya inendorso ni Tatay Digong, tinaas ng kamay pero ano lang yun parang masakit na raw ang kanilang mga kamay. Hindi maganda yun. Kahit sabihin niya biro yun, hindi maganda yun. Masakit na raw ang kanilang kamay. Okay. Sabi ko, hindi ka pa isip ko lang Parang tinuro lang ni Tatay Digong yung kilikili mo, Kuya. Ganun. Pananalo, dumidistansya ka na sa mga Duterte. Kasi po yung mga nagpapa-endorse talagang bukang bibig ni Vic Rodriguez, si Tatay Digong. Kitang-kita natin na bukang nandun bibig yung ng respeto. Mga gustong ma-endorse. Diba, Marcoleta. Proud sila na sila in-endorse ni Tatay Digong. Oh, yes. Okay? Kay Chubby, talaga Proud nagpapasalamat sila. siya. Tapos sinabi niya, di naman ako, bukod pa ron, meron pa siyang na malaki naman yung following niya sa FB, milyon-milyon, malaki sa YouTube, Facebook. Milyon-milyon, nagkwenta na milyon-milyon, sapat na raw yun. Kuya Will, hindi magiging basihan ng mga followers mo sa Facebook. Alam mo, sa YouTube followers mo, hindi yan magiging basihan.
Kaya kanila sinusuportahan. 'Di ba? May game show ka. Lahat ng tao is maaaring sumuporta sa iyo diyan, mag-subscribe, mag-follow or what. Dahil syempre sa hirap ng buhay ngayon, lahat ng tao, kahit ako kami, nagbabaka sakali kami na manalo kami sa kung anong game show mo. No? Syempre alam namin malaki ka magpapremyo eh. Pero iba ang usapan ng politika, Kuya Will. Nakasalalay na dito ang kinabukasan ng bansa natin at ng taong bayan. Kaya wag mong ihahambing yung laki ng followers mo or subscribers mo sa magiging boto sa'yo pagdating ng eleksyon. Magkaiba na yon, magkaibang tema na yon. 'Di ba? Nakadepende na ron. Hindi na ganun kabobo ang mga tao ngayon. Lagi kong paulit-ulit sinasabi, alam na ng mga tao ngayon kung ano ang tama't mali. O talagang wala siyang, hindi niya sinisik. 'Di ba? Pinagmamalaki niya nga milyon-milyon yung kanyang followers eh. O kaya wala talaga siyang sa panahon ngayon, tandaan niyo yung ating panahon. Si Tatay Digong, kahit nga yung mga inendorso niya nun, si Tol Tolentino nga, nagawa pa siyang siguro yun yung tamang term, no? Traidorin. Ito pang ayaw na ma-associate sa kanya. Na hindi niya nga binabanggit kung hindi lang siya question. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal. Ayan, syempre, at natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Ayan, mga katunay, ha, pasensya na po sa mga nasabi ko kahapon. Binabawi ko na. Kung si Kuya Will, binawi niya, mababawiin ka. Ayan, comment na po kayo mga katunay sa inyong mga sasabihin. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.